Verse 4, ganun pa rin po. Ang sabi po sa Ingles, and God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon ng dalamhati, o ng pananambitan man, o ng hirap pa man, ang mga bagay ng una ay naparam na. Panginoon, muli po na ang iyong salita ay manguna sa amin sa gabing ito at maging kaaliwan na kung saan ay amin pong tinatalakay ang hinaharap naming magiging tahanan, ang hinaharap naming magiging kanlungan, dilibat ang langit na iyong ipinangako sa amin. Salamat po, Ama, sa pagkakataong ito ngayong hapon, sa pangalan po ng aming Panginoon na si Kristo Jesus. Amen. Please be seated. Sorrow o kalungkutan is always symbolized by tears. Lagi po itong kasama, tears, sa buhay nito sa maraming bagay. Meron po tayong pagluha kapag tayo may dinaramdam na kasakitan sa ating pangatawan. At kadalasan ito po ay tumutukoy sa ating pagluha, minsan pag-iyak, kung saan ay ang mga luha niyan ay nagiging saksi. Bagamat ang pag-iyak ay hindi karuwagan, ang pag-iyak ay nakita rin natin sa ating Panginoon. Ang makita niya ang kanyang bayan na mistulang walang pastor, na nasa pangangalat, siya ay umiyak. Pag-iyak ng kanyang pagkalinga, pagmamahal sa lahat ng pagsisikap na kanyang ginawa upang ang mga taong ito ay kanyang mailisalba sa kapahamakang nakalaan para sa kanila. Makikita natin na ang mga manampalataya ay umiiyak. John 16:20 up to 22, nagbabadya. Ang pag-iyak ay kapatid na natin. Kasama na natin yan sa ating paghiga. Hindi na ito bago para sa atin. Pwede kong sabihin, bunga tayo ng pag-iyak na kung saan ang Panginoong Jesucristo, hindi lang naman din ang kanyang bayan, makikita natin yung kanyang pagkalinga sa kaluluwa. Sa mga kaluluwang nangangailangan ng paggabay. Ang mga manampalataya, umiiyak. In fact, sabi ko nga, ang tunay na manampalataya, umiiyak. Kaya iyakin yan eh. Tayo kasi napakababaw na ng ating luha. Di ako tumutukoy dun sa nakikitang luha. May mga manampalatayang kahit hindi lumuluha, umiiyak sa kanilang kalooban. Ano po sabi niya? Katotohanan, sinasabi ko sa inyo na kayo magsisiiyak at magsisipanaghoy. Datapwat ang sanlibutan ay magagalak, kayo'y mga lulumbay. Datapwat ang inyong kalumbayan ay magiging kalagayan. Ye shall be sorrowful, but your sorrow shall be turned into joy. Iyan ang pangako ng Panginoon sa atin. Isang pangako na kapag nagaganap sa buhay natin, ay pwedeng hindi maintindihan ng mga unbelieving world. Hindi nila maintindihan na kahit wala tayong kinakain sa kaldero, walang pambili, etc., etc., nandun pa rin yung ngiti. Totoong nandun ang pag-iyak. Pero ang kabalintunaan ng pag-iyak na yun ay isang kagalakan na tayo ay nagiging kasama ng ating Panginoon sa kanyang kadalamhatian. Sa katotohanan niya, kung ating pinagbubulayan, pwede bang maitumbas yung kalumbayan na naranasan ng Panginoon sa ating nararanasan? Siyempre, ang sagot diyan, hindi. Pero, yung tayo ay umiyak, malumbay sa katotohanan, gaano kaya ang katuwaan ng Panginoon, hindi sa ibibilang natin siyang isang halimaw na kapag tayo naghihirap, ay natutuwa siya. Hindi ganon. Halimaw yung ganon eh. Ang Panginoon, na bagamat natutuwa, na tayo umiiyak, sa kalooban natin, alam natin na ang pag-iyak nito ay pansamantala lamang. Alam natin na ang ating pagluha, isang araw, it will turn into joy. Yan ang napapaloob
na pag-asa. Ang mga mananampalataya ay nakakayanan nilang dalhin. Anumang kahirapan meron tayo because there is heaven prepared for us ng ating Panginoon. Tama po mga kapatid, na kahit na po, kahit na po, Psalms 126, 5-6. Minsan, dito tayo, as a soul winners, Psalms 126, 5-6, ano po? The weeping soul winners. Ano po? Ang bawat kaluluwa na dinadala natin sa Panginoon, I believe, hindi natin madadala yan. It is not so easy to win soul. Hindi madali ang magdala ng kaluluwa. Hindi biro yan. Sabi nga ni kapatid kanina, kausap kami, sabi niya, pastor, talagang iba kayo ni ganon-ganon. Sabi ko, siguro dito ang daling mag-soul winning. Sabi ko, kausapin mo yung nakaraang mga Bible student kung madaling mag-soul win. Sabi ko, kahit saan kapatid, ang soul winning ay nalintulad ng Panginoon sa pagdadalang tao. Tama po mga kapatid? Na sa panahon na nanganganak daw ang isang babae ay totoong napakahirap. Pero pagkatapos niyang manganak at makita niya yung kanyang anak, ang kanyang paghihirap ay napapalitan ng kagalakan. Tama po mga kapatid? Mahirap po. Sila na paghasik na may luha ay magsisiani na may kagalakan. Kaya hindi madali ang soul win. There is a weeping soul winners. Totoo, iiyak tayo. Sapagkat kung minsan may mga pagkakataon na may katumbas. Sabi ko kanina sa mga juniors, kung salvation ang pag-uusapan, hindi tayo naghirap para tayo maging anak ng Diyos. Merong naghirap para sa atin. Ngunit, gantimpala ang ating hinahangad sa buhay na ito, mayroong kaakibat ito na paghihirap. Kaakibat sa ating paglilingkod ay ang magdala ng kaluluwa. Tayo umiiyak sapagkat hindi natin trabaho ito. Tayo umiiyak sapagkat nagiging kabahagi tayo ng mga hirap ni Kristo. The more na tayo gumagawa para makapagdala ng kaluluwa, mga kapatid, napakahirap sapagkat pagkatao natin din ang nakataya dito. Mahirap sapagkat yung mga bagay na dating hindi mo ginagawa, gagawin mo. Susupilin mo ang iyong sarili. May mga pagkakataon na meron kang paboritong drama serye. Yung oras na yon, doon matatagpuan yung taong kakausapin mo. Kaya mamimili ka sa dalawa, drama serye o yung kaluluwang pinapalo up mo o yung dinadala mo sa Panginoon. Mahirap yun, ha? Hindi ba mga kapatid? Lalo na kung sinusubaybayan mo yun, ayaw mong mapatlangan ang bawat chapter. Talaga naman. At kung ikaw'y nanonood, palagay ko, 1 metro na lang ang layo mo dun sa TV. At may hawak ka pang panyo, para kang the crying lady. Kung ito ay dramatic, Pero, dahil sa meron kang kausap, may inaalagaan kang kaluluwa, may inaalagaan kang bagong panganak sa Panginoon, ay talagang kalakip dito. Tulad nga ng babaeng nanganganak, ang sabi po doon, sa kasalukuyan siya naghihirap, pero pagkatapos niya itong may panganak, ay napapalitan ng saya. Gaano kasaya yung mga nanay na ipinakita yung anak kahit sarat ang ilong, maganda. Oo. Kahit anong itsura niyan, maganda yan. Anak niya yan eh. Walang ibang pupuri dyan. Ako po, nasaksihan ko yan. Laki po ako ng Maynila. Laki po ako ng squatter. Na kahit puro sipon. Yung bata, gaganunin lang yon. Kakain na yon. Susubuan pa yung bata. Walang yung iba eh. Iba yung Tayo po bilang mga anak ng Diyos. Kaya nga ang Panginoon ganoon ang sumbat eh. Kung kayo nga masasama, sabi niya, marunong magbigay ng mabuti sa anak, gaano pa kaya ang Diyos na hindi naman masama, napakabuti ang hindi magbigay ng lalo pang mas mabuti sa atin. Ini isang bagay na ating dapat na pagbulay-bulayan, mga kapatid. Matthew chapter 22, 11 to 14. Ano po? 11 to 14. Matthew chapter 22,
11 up to 14. Alright, let's read some scriptures. Ano po? At ano po sabi diyan? Datapat pagpasok ng hari upang tignan ang mga panauhin. At di nakita niya ang isang tao na hindi nararamtan ng damit kasalan. Isa po yan sa mga parable na binanggit. Verse 14. Ay, 12 muna. Hanggang 14 tayo. At sinabi niya sa kanya, kaibigan, ano't pumasok ka rito na walang damit kasalan at siya'y naumid. Na magkagayon sinabi ng hari sa mga naglilingkod, gapusin ninyo mga paa at mga kamay niya at itapon niyo siya sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at ang pangangalit ng mga ngipin. 14. Sapagat marami ang mga tinawag, datapat kakaunti ang mga nahirang. Pag binabasa niyo yan, take a little quiet time na you belong dun sa mga tinawag o dun sa mga nahirang. Marami ang tinawag sapagat ang ebanghelyo ay totoong para sa lahat. Ito ay pinapangaral saan mang pagkakataon, anumang uri ng tao at walang pinipili. Bagamat yung pagtugon, nagpapahayag na ito ng uri ng tao. Pag nagpahayag, nagpagtanggap, napapabilang na mananampalataya, napapabilang na nahirang, napapabilang na natawag. Kapag hindi tumanggap sa ating Panginoon, napapabilang doon sa mga hindi sumampalataya o hindi nahirang. Kaya nung sinabi niya, for many are called, we are all called of God. Believers or non-believers belongs to that calling. Calling for God na ibinibigay ang invitation. Ipinipresent para siyang isang salesman. Sa akin po, yan ang aking pananaw. Ipinipresent ng Panginoon yung kanyang unit, yung kanyang ginawa, yung kaligtasan na tinapos niya. Yung kaligtasan na hindi malirip ng iba kung paano nagawa ng Diyos ito. Because the gospel, ang ebanghelyo, ay talagang gawain ito ng misteryo ng Diyos. Gawain yan ng misteryo ng Diyos. At tayo na sumampalataya dyan at napabilang ay ministry ng ating Panginoon. At nakita natin ang ministeryong ito. Kung paanong ang Diyos ay magkatawang tao. Kung paanong ang Diyos ay makitulad sa alipin. Kung paanong ang Diyos ay makitulad sa atin. At kung paano ang Diyos higit sa lahat, hindi pa siya nasayahang makitulad lang. Nag-anyong alipin pa at ibinigay ang kanyang buhay para sa ating ikabubuti. Kaya nga, great is the mystery of this godliness. Ito'y isang hiwaga ng isang Diyos na banal, bababa sa mundo ng kasalanan. At upang itong mundo na nakasalandig sa kasalanan, mabigyan ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. At mabigyan ng pag-asa higit sa lahat na tumira kasama ang Diyos sa langit na walang hanggan. Mga kapatid, ang mundong ito ay lilipas. Pag nagsalita tayo ng ganyan, tayo nagsasalita bilang alinsunod sa propesiya. Nakakalungkot isipin na ginagawa ng taong lahat ng kanyang pagsisikap upang mapabuti ang mundong ito. Ngunit binasa natin kaninang umaga 2 Peter chapter 3:19, ang lahat ng bagay na ito mapupugnaw sa matinding init. Lahat ng ito sapagkat kung ang una ay ginunaw sa pamamagitan ng tubig, ang nakalaan ngayon ay paggunaw sa pamamagitan ng apoy. Sabi ng isa, literal lang naman, ano yan? Spiritual lang yan. Even though, apoy pa rin. At sasabihin ko sa iyo na mas matindi ang spiritual na apoy kaysa sa material na apoy. Sapagkat yung spiritual, kaya niyang saktan pati kaluluwa at espiritu ng tao. Ang spiritual na wala sa Panginoon ay patay. At ang spiritual na patay nakatira sa kanyang kaluluwang marumi na parang basahan. Kaya iyang kaluluwang wala sa Panginoon
na may espiritong patay, hindi yan babalik sa Panginoon. Sapagkat hindi papasok sa langit ang anumang bagay na karumal-dumal. Kahit nababasa nyo ng espiritu babalik, iyon ay sapagkat yun ay sa Diyos. Sapagkat ang espiritong tumanggap ay buhay na espiritu. At ito'y titira sa espiritu, yung espiritu na nahugasan sa kaluluwang nahugasan. Kaluluwa, inuhugasan yan. Espiritu, binubuhay yan. Ang katawan, it remains kung ano yan. Tabi-tabi po. Kung pisak ang mata mo, pisak pa rin ang mata mo pag tumanggap ka sa Panginoon. Pag pilay ka pa rin pag tumanggap ka sa Panginoon. Ano po yan? Totoo po yan. Sabi nila, pag wala ka sa Panginoon, sige, itapon mo, bitaw mo yung saklay na yan. Binitawan nga yung saklay. Paglabas, bumaliktad. Sabi nila, kasi wala pa sa timing. Hindi pa panahon para ikaw ay lumakad. Bukol na yung tao eh. Ay papaniwalain mo kasi na kapag ikay tumanggap na sa Panginoon, hindi ka napilay. Hindi, pilay ka pa rin. Kung pagagalingin ka ng Panginoon, yan ay nasa sa kalooban din ng Panginoon. Hindi natin dapat hamakin ang medisina na ginagamit din ng Panginoon sa kagalingan at sa katuwaan ng ating pangangatawan. Kaya ako po sinasabing ganitong bagay sapagkat ang mundong ating tinitirahan, pag tinignan mo ito, makikita mo ito ng may kalumbayan. Ano po? Dapat mo makita to na may kalumbayan. Tayo bilang mga mananampalataya, naghihintay po tayo at pinakananasa natin ang pagdating ng kaarawan ng Diyos. Ito po ay magaganap sa panahon po na 1,000 taon na paghahari niya rito. Bago po matapos ang 1,000 taon, pakakawalan niya pong sandali si Satan. Sapagkat bago po naganap ang 1,000 taon, huhulihin si Satanas at ikukulong sa kalaliman. Hanggang ngayon, kaya ko lang sagutin yan dahil sa Diyos ang pinag-uusapan at walang imposible sa Kanya. Kasi po, napakahirap isiping ikulong ang isang katulad ni Satanas sa hindi sumasayad na kalaliman. Kasi kinikulong siya kalaliman. 1,000 taon siyang hindi sumasayad doon. Ganon din palang parusahan yung mga nasa eternal. Wala ring pagsayad. Wala ring sapin. Sa kalaliman. Bago matapos ang 1,000 taon, pakakawalan po si Satanas. Bakit po kaya? Sapagkat nung tayo po ay bumalik kasama ang Panginoon, tapos na po yung rapture, tapos na po yung pagsasasaysay ng lahat ng ating mga ginawa, maging mabuti at masama, alam na po yung ating mga reward. Yun po yung first phase na ibig sabihin ng heaven. That heaven is not just singing and roaming around and hindi po ganon. Yung first phase. Ito ang pinag-uusapan natin, final destiny na po ito. Pero yung una po, sa bima, magsusulit ka ng iyong ginawa. Nandun din po ang pagtaghoy, ang pag-iyak, ang paghihinayang, mga pagkakataon na hindi natin ginawa na nasa ating kapangyarihang gawin, pero hindi natin ginawa. Masusunog. Dayami, tuod, kahoy. Magiging abo. Magiging abo. Bakit? Nakasalig sa ating gawa at kakayanan, achievement. Serving the Lord is not an achievement. It is the working of the Holy Spirit through us. That's service for the Lord. Alam niyo po, ang pagpunta natin dito at pag-church is not by our own effort. Hindi po ito pagsisikap natin. Hindi po ito nakapagdaragdag ng salvation. Maging matapat man kayo sa Panginoon, ibuwis niyo man ang buhay niyo, kung save kayo, save na kayo forever. Hindi masabi, porque ikaw naglilingkod sa Panginoon ngayon at aktibo ka ngayon sa Panginoon, ikaw ay mas mataas ang posisyon. Hindi po yun ang pinag-uusapan doon. Ang pinag-uusapan po doon ay yung ating mga gawa, hindi masusunog o masusunog. Parehong dadaan sa apoy. Pag nasunog, yung 6 na especia na yun, masusunog lahat. Iba po yung masusunog
sa dadaan sa apoy. Yung tatlo na consume. Yung tatlo hindi na consume. Amen po. Wala yung aking tubig din. Yung tatlo hindi na consume. Ginto, pilak, precious stone. Pag dinaan mo yan sa apoy, lalong kumikinang yan. Amen? Lalong lumalabas yung pagiging totoo niyang ginto. Lalong lumalabas yung kanyang pagiging totoong pilak. Lalong lumalabas ang kanyang pagiging, kung ganon, sa mga ginawa natin for the glory of God. Pag humarap ito at dumaan sa apoy, lalong lalabas yung katotohanan nito at katapatan nito nung ginawa mo na it's for the glory of God. Lalabas doon na hindi ito nagawa dahil sa iyong pagsisikap. Na hindi mo ito ginawa for your own honor and glory. Wala. Inaamin mo lang na ikaw isang sisidlan, yung nakasilid ang tumatanggap ng kapurihan at hindi yung sisidlan. Tayo ay liwanag, hindi tayo ang ilaw. Tama po. Tayo ay sisidlang lupa. Salamat sa Panginoon. Dala-dala nitong mga sisidlang lupang ito ang napakahalagang mga mamahaling bato, ginto at pilak. Tulad nung ibang panahon na ang mga mahalaga nilang gamit itinatago nila sa earthen vessel. Doon nila itinatago. Kung titingnan mo sa labas, ang mga earthen vessel na yan, yung mga palayok, yung banga, yung mga gusi. Sabi mo, ano ba yan? Gawa sa lupa. Hindi attractive. Pero yung nasa loob, attractive. At yun ang totoong may halaga. Mananampalataya, dapat mong malaman na ikaw ay sisidlang lupa ng Panginoon. Ipinagkatiwala sa iyo ang kayamanan ng Ebanghelyo. Pinagkatiwala sa iyo ang kalawalhatian ni Kristo. Ipinagkatiwala sa iyo ang karangalan ng Diyos. Ano man ang nangyayari sa buhay natin, saya o sorrow, kalumbayan, dapat yung kahalagahan nung nakalagay sa atin ang siyang nabibigyan ng kapurihan. Tulad ng isang sisidlang lupa, madaling mabasag, kaya dapat po nating pag-ingatan ang ating buhay. Dapat nating tignang mabuti ang ating laman. Ang laman, kung hindi mo gagamitin para sa kaluwalhatian ng Panginoon, isa lang ang pupuntahan niyan. Itutumba ka niyan at ibabagsak ka niyan. Ang laman ay hindi natin kakampi kung kalikasan nito ang titignan. Pero kapag ang titignan mo ay ang kapangyarihang sumasaklaw sa sisidlang lupa na yan para sa kaluwalhatian ng Diyos, tulad ng babaeng binasag niya ang alabaster ng pabango. For the sake na ito ay kanyang ibinuhos at ipinampahid niya ang kanyang buhok, nagpakumbaba sa ating Panginoon. Doon lamang lalong naging mahalaga ang pabangong yon. Sabi ni Judas, "Tako, napakamahal niyan. Bakit hindi na lang bininta at nilagay sa offering?" Nung sinabi niya yun, yung offering ninanakaw niya eh. Kaya ganun ang iniisip niya. Kaya ang Panginoon, nung sinabi niya, sandaling panahon, konti pa makakasama niyo ako at konti pa mawawala na ako sa inyo. Sabi ni Judas, patay ang dilihensya ko nito. Mawawala na si Jesus. Ninanakaw niya yung nasa offering eh. Kaya sabi niya, delikado to. Kaya kanyang inisip, once and for all, binenta niya ang Panginoon. Palibhasa, si Judas, yung mentalidad niya,
ay nagpakilala kung ano lang ang kanyang pagkakauri sa ating Panginoon. Ano ang kanyang pagkakauri sa ating Panginoon? Ay slave. Kaya magkano niya binenta? 30 pieces of silver, a value of a slave. Mga kapatid, ingat tayo. Tayo po ay sisidlang lupa ng ating Panginoon. Sa ating pamumuhay, makikita ba yung value ng ating Panginoon? O tayo mismo naman ang palataya ang nagpapawalang halaga sa ating Panginoon? One of these days, iiyak ka kung paano mo siya tinrato, kung paano ka nabuhay na Kristiyano. Salamat sa Panginoon, aalisin ang kalumbayan na yan. Ang kalumbayan ay naglilingkod sa atin, mga kapatid. Bakit? Kung ikaw ay soul winners, there is a weeping of a soul winners. Weeping is your servant. The more you bring soul, the more you weep for the Lord's sake. Hindi natin dapat ikahiya ito. But in John 20:11 to 15, ibang pagtaghoy naman ang ating makikita rito. Kanita, pagtaghoy ng isang soul winner. Yung mga kaluluwang dinadala natin sa Panginoon, hindi po yan madali. Kung kayo'y talaga nagdadala sa Panginoon, you weep for their salvation. Ngunit si Maria ay nakatayo sa labas ng libingan na umiiyak. Sa gayoy, samantalang siya umiiyak, siya yumuko at tumingin sa loob ng libingan. 13. Verse 13, kapatid. At sinabi niya sa kanila, babae, bakit ka umiiyak? Sinabi niya sa kanila, sapagkat kinuha nila ang aking Panginoon at hindi ko nalalaman kung saan nila inilagay siya. 14. Pagkasabi niya ng gayon, siya lumingon at nakitang nakatayo si Jesus at hindi nalalaman na yaon ay si Jesus. 15. Sinabi sa kanya ni Jesus, babae, bakit ka umiiyak? Sino ang iyong hinahanap? Siya sa pag-aakalang yaoy maghahalaman. Akala ni Maria, hardinero yung kausap niya. Ay nagsabi sa kanya, Ginoo, kung ikaw ang kumuha sa kanya, sabihin mo sa akin kung saan mo siya inilagay at akin siyang kukunin. Ano pong tinutukoy dito sa atin? Kung titignan niyo po yan. Yung pong walang kahulilip na pagmamahal na isang mananampalataya sa kanyang Panginoon. At isang mananampalatayang hindi inaalintana kung ano man ang kanyang kalabasan sa paningin ng sanlibutan. Sa palagay nyo, ano iisipin ng hindi mananampalataya sa isang babaeng tong umiiyak na naghahanap ng kanyang Panginoon during that time? Siya'y isang panatiko. Ito ang kanilang pag-aakala sa mga tagasunod ng ating Panginoon. At ang ginawa nila ay iligaw ang mga taong ito. Nilagyan ng bantay, nilagyan ng shield, ng Romans, yung libingan. At yung katotohanan ay lumabas sa bibig nila sa pamamagitan ng kasinungalingan. Ganyan ang ginagawa ng sanlibutan sa atin. Sadya, bantayan niyo yan. Dahil baka nakawin nila yan at sabihin nila na buhay yung kanilang Panginoon. Nandoon ang katotohanan at nandoon din ang kasinungalingan. Ngunit ito ay hindi dapat ipagdamdam. Bakit? Sapagkat ang selyo ng Roman Empire hindi kayang pigilan ang katotohanan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. An open up tomb, ang isang bukas na libingan, ay hindi mo mapipigil ang nabuhay na nandun sa loob na lumabas. Without controversy, yan ang sabi ng salita ng Diyos. Walang pagtatalo. Dakila ang hiwaga ng kaligtasan ng ating Panginoon. Yung nahayag sa laman. Nahayag sa salaman, totoo yan. Pinatay sapagkat ginusto niyang mamatay. Upang tayo na may kamatayan, madala niya sa walang hanggang kapahingahan at walang hanggang kamatayan. Doon,
kung saan aalisin niya na yung mga kalumbayan. Ano pong kalumbayan ang meron si Maria? The weeping, o ang pag-iyak ng isang nagmamahal. Tayo, hindi tayo nalalayo dyan. Ang dami nating mga mahal sa buhay na ang napala natin pag-iyak. Amen po. Amen po. Maging sa pananampalataya nating ito, tayo umiiyak. Sometimes, sinusumbat natin sa buhay natin ngayon na dati hindi pa tayo umiiyak. Ngayon, puro problema, puro pag-iyak, walang ano, yung ano natin. Pero tingnan niyo si Maria. Hindi niya sinisi ang pagkawala ng kanyang Panginoon. Hindi niya sinisi ang kamatayan na nangyari sa ating Panginoon. In fact, hinahanap niya pa kung saan. Ganun kasi yun. Ang isang manampalatayang nalalagay sa kalagayan ng peligro ay nagbibigay pa rin ng pagkakataon kung saan pwede niyang gawin alang-alang doon sa kanyang minamahal na Panginoon. Kaya sabi niya, Ginoo, kung ikaw yung kumuha, sabihin mo sa akin. Yun ang sabi niya doon, nakala niya eh. Sabihin mo sa akin kung saan mo siya inilagay. At akin siyang kukunin. Walang kwenta para sa kanya kung totoo mang nabuhay o hindi. Ang pananampalataya kasi, it satisfies the faith. Yung pananampalataya niya, na siya sumasampalatayang Diyos ito, na ito ay ang tagapagligtas, pero hindi siya nagkaroon ng pag-aalinlangan. Ginoo, kung kinuha mo, siyempre, dapat ang kanyang pananampalataya, nabuhay siya na maguli. Pero yung kausap niya, sabi niya, Ginoo, kung kinuha mo siya, sabihin mo sa akin, at kukunin ko siya. Nandoon ang pagiging tao ni Maria at ang panuntunan ng kanyang kaisipan doon sa kanyang sinampalatayanan bilang tao. Mga kapatid, may mga pagkakataon nire-respeto ito ng Panginoon sa atin. Hindi sinansala nung Ginoo na yon. Of course, si Jesus Christ yon. Yung pananampalataya ni Mary. Sabi niya, Ginoo, kung kinuha mo siya, sabihin mo, kukunin ko siya. What a faith. Hindi niya sinasabing, Diyos, kala ko ba Diyos to? Bakit hindi may taong nagnakaw? Yung mga yung maglagay ng pagdududa doon. Kundi sa kalooban ng pagdududa, nandoon yung kanyang pananampalataya. Kung ano man ang kalabasan na siya, kukunin niya. Masyadong humanism, yung kalagayan. But faith overrules. Sabihin mo kung saan mo nilagay, kukunin ko siya. Hindi basta-basta, umiiyak yun, kapatid. A weeping believer. Umiiyak siya, hindi dahil sa ito'y naging anak niya. Umiiyak siya, kundi sa kanyang lubos na pananampalatayang ito ang kanyang Panginoon. Sipin niyo, kung kayo yun si Maria, do you have that kind of faith? Na yung iyong nawawala ay Panginoon mo at handa mo pa rin kunin sa kabila nun. Ang pananampalataya kasi kailanman hindi nabibigo. Kung minsan ang pananampalataya ay kinasasadlakan natin kung bakit hindi tayo nagiging matatag at matibay na dumalo sa anumang gawain ng Panginoon. Dahil may mga pangyayari sa buhay natin na kagaya ng pangyayari kay Mary. Hindi nawala ang kanyang pag-asa dun sa kanyang Panginoon. Sa kabila ng ito ay masyadong humanistic ang pagpapakita sa kanya. Christian, isa itong hamon sa atin. Saan ba tayo nakatingin? Sa pangyayari na nagdala ng kalumbayan sa atin o yung Panginoon na malulhati dahil sa kalumbayan na iyong naranasan? Tataytilan ko siya ng The Weeping Sorrow of Mary. The Weeping Sorrow of Mary ay lalong nag-strengthen ng kanyang pananampalataya. Sabi niya, sabihin mo kung saan mo nilagay, kukunin ko. Lalong tumibay. Hindi niya sinabing, kung ikaw kumuha, bakit nga ba kukunin ko yan? Akala ko ba Panginoon ito? You see, walang pag-aalinlangan. Sa kalooban man ng pag-aalinlangan niya, tumibay yung kanyang paniniwala. At kung kinakailangan mag-offer siya ng paglilingkod, sabihin mo, kukunin ko. Acts 20 verse 19. Ganyan tayong lahat bilang mga mananampalataya. We will weep. Maghintay ka lang.
May panahon na tayo'y tataghoy. May panahon na kung kayo ay soul winner, nararanasan nyo na yan. You cry aloud, praying sa Panginoon. Lalo na kayong dinadala mo ay pilosopo, ateista, lahat yata. Pagpupunta ka ron, lagi rin siyang minakahanda na sagot sa mga talata na iyong dinadala. Acts 20 verse 19, na ako'y naglilingkod sa Panginoon ng buong pagpapakumbaba ng isip at ng mga luha at ng mga pagsubok na dumating sa akin dahil sa mga pagbakay ng mga Hudyo. See that? The weeping servant. Sinasabi niya ito hindi upang ipagmayabang. Sinasabi niya yung patotoo ng kanyang pagiging lingkod ng ating Panginoon. He served the Lord weeping with a humble heart, with a humble mind, with tears, many things, and temptations which befall me by the lying in wait of the Jew. Kapatid, kung kayo ang tatanungin, ilang taon na kayo mananampalataya? Nakapuno na kaya kayo ng isang tabong luha? Baka naman kaprasong gano'n lang, hindi pa mapuno. Pag sinabi isang tabo, marami ka ng pinagdaanan. Marami ka ng paglilingkod na ginawa. At sa bawat paglilingkod mo na yan, mayroong kagantihang pagpapala ng Panginoon. Para sa atin, bilang mga mananampalataya, ano ba yung pag-iyak? 1 Thessalonians 4:13. Ano ba yung weeping? Ano ba yung sorrow? Ano ba yung kalumbayan sa atin? Total, aalisin din yan. Pero sinasabi ko po sa inyo, ano yan? Yung sinabi niya, wala nang pagluha. Wala nang kalumbayan. Ano ba ito para sa atin? Bilang mga mananampalataya. Ang sabi po rin, ngunit hindi namin ibig na kayo di makaalam, mga kapatid, tungkol sa mga nangatutulog upang kayo huwag mangalumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa. Mga kapatid, para sa atin, weeping o kalumbayan is not like of the world. Hindi ito katulad ng kamunduhan. Ang iyong pag-iyak, sabi ni Paul, hindi ko ibig na hindi kayo makaalam. Ito ang nagtulak sa kanya upang turuan ang iglesia ng Thessalonica, a very model church or a praying church. Totoo, hindi sila malalim sa doktrina. Kaya nga isa ito sa kanyang sinusulatan tungkol sa mga doktrina. At sinasabi niya na yung inyong kaalaman, hindi ko ibig na kayo ay maging mangmang. Gusto niyang ipakita sa kanila ang pag-asang meron sila. Na yung pag-asang meron tayo ay hindi katulad ng ibinibigay ng sanlibutan ito. Ang ating pag-asa is out of this world. Amen, mga kapatid? It is the heaven-bound person. Tayo po ay mga heavenly bound persons. Mga panglangit na tao tayo. Ang ating citizenship ay nauukol sa langit. Pansamantala, citizen tayo ng bansang ito, pero ang ating kaisipan, tulad na sinasabi sa Philippians ni Paul, ang ating isip ilagak sa mga bagay na nasa itaas. Doon hinihintay natin ang ating Panginoon, ang ating katubusan ng ating katawan. Kasi yung katawan natin hindi pa tubos. Romans 8:26. Itong katawan na ito na maraming beses masakit lang ang ipin, hindi na tayo mapakali. Di ba? Ang hirap niyan, lalo na kung pangil. Hanggang dun sa utak yata, kasukasuan ang sakit niyan. Konting tamaan yung kalyo mo, yung forever kalyo. Basta nasundot yung kalyo mo, sinasabi ko sa'yo, hahamakin ang lahat. Ano po? Kung kinakailang umiyak ka, iiyak ka. Mga kapatid, ang sabi po sa Psalms 18:4-5, sa Psalms 18:4-5,
Yes, yun po yung 8:26. Alright, yung ating katawan. Psalms 18:45. 4 hanggang 5, hindi 45. Sorry. 18 verse 4. Pinamuluputan. Ayun, ganon. Pinuluputan. The sorrow of death compassed me, and the floods of ungodly men made me afraid. At tinakot ako ng mga baha ng kasamaan. Ganyan umaga, tinalaki natin yung mga tungkol sa tubig, the fear, lahat yan. Sinasabi rito, sometimes, yung ating sorrow is so intense, napakabigat. At ginagamit ito ng kaaway upang itakwil natin ang ating pananampalataya. Kung kayo kaya yung nasa kalagayan ni Job at that time, yung asawa mo, na minahal mo, na sinuyo-suyo mo pa, at yung magsasabi sa'yo, itakwil mo yung Diyos mo, at mabuhay ka. Iwanan mo na yan, magiging matapat ka pa ba dyan? Sabi ng asawa ni Job. O ayan, pinatay tuloy yan, ang asawa ni Job. Ang ibig ko ba sabihin, ito asawa, anong mga nagdadala pa ng kalumbayan? Gaano kasakit ito sa pandinig ni Job na itong kanyang asawa ay hindi mananampalataya? Gaano rin kaya kasakit kay David pag uwi niya, sa halip na salubungin siya ng asawa niya na anak ni Saul, si Michal, pagsalitaan pa siya, ano ka ba? Hari ka, nakakahiya. Yung ginawa mo. Ikaw pa, nangunguna-nguna dyan sa pagsasayaw. Sa pinrosisyon kasi yung Ark of the Covenant sapagkat nakuha ito, na ibalik. Siyempre, Peace of the Nation. Nagpipiesta sila. Ito yung ginagawa ng mga iba. Akala nila, kaya sila sa kanilang, meron silang praise and worship. Kasi, pagpuri sa Panginoon. Yun national. Panghudyo yan. Hindi kinalaman yan sa santuary. Walang kinalaman yan sa pagsamba. Yung ginagawa nila, naglulukso doon si David, nangungunang-una roon. Hiyang-hiya yung asawa niya, si Michal. Pag uwi, dinakdakan niya si David. Parang parang ganun din yan, yung ibang mga senyo. Pag uwi niyo, mamaya sabi ng asawa, ano ba? Gabi na, sumasamba pa rin kayo, baka sumobra na kayo sa langit. Sa halip na akalain mo na yung sasalubong sa'yo, kauri mo, kaaway mo pala. Pero mga kapatid, gaano man ang kalumbayan ng taong yan, lahat ng yan ay papawiin ng ating Panginoon. Amen po mga kapatid. Ang kalumbayan, Nehemiah chapter 2, 2-4, hindi maitatatwa sa bikas ng ating muka. Nakita po yan. Chapter 2, nakita nung hari, malumbay si Nehemiah. Sabi, ba't malungkot ka? Kasi siya ay cupbearer. Siyempre, hindi maiiwasan. Magbibigay ka ng alak. Napansin. Nandiyan sa mukha yan Para bang nakalagay dyan, ako po ay malungkot. Parang nakasulot nakita Nehemiah, ang problema mo, ba't malungkot ka? Ganyan ang mukha mo. Di ba? Sinabi niya ngayon, kasi yung aking bayan walang pader. Alam mo yung pader speaks of protection, speaks of provision yan pag wala yan, yung kaaway madali. Kaya nalaman ni Nehemiah na ganoon nangyari sa kanyang bayan, nalungkot siya. Yung kalungkutan, nakita ng hari sa mukha niya, ba't ganyan ang mukha mo? Ba't ka malungkot? Ayan, sinabi niya ngayon. Kaya, alam niyo mga kapatid, ang believer yun pero yung pagsasabi ng tapat, nalaki na gagawa Akalain mo, yung hari niyan, nag-provide ng lahat ng kailangan niya, ginawa pa siyang gobernador para maitayo uli yung wall. Ganda, no? Kapatid? Kaya huwag tayong matatakot na minsan, pagkaharap natin yung trabaho natin, kung ano man yung mga natin, minsan ay nakikiayon tayo sa kanilang pamamaraan, hindi natin maipakita na tayo ay talagang lumakad. Kasi ang lakad ng Kristiyano talaga, pasalunga yan If the world is walking this way, your walk
this way. This against the world. It's not so easy. It's hard. Sapagkat gagawin nila ang kanilang magagawa to hinder us na gawin ang kalulhatian ng ating Panginoon. In fact, alam ko po yan kahit hindi nyo sabihin. Sapagkat sa buhay ko, naranasan ko ang ako'y upasalain, laitin, tawanan sa aking pananampalataya. Pero nung ako'y tumatag na sa Panginoon, ay tinungtungan ko yung barrier na yan. Ginawa kong tungtungan. Kaya ako sinabi to noon ay, nung bago ako mananampalataya, hindi ko kayang aminin na baptist ako. Hindi ko kayang, aminin nyo sarili, hindi nyo kaya mag-witness sa mga kasama nyo sa trabaho. Lalo na kung kasama nyo sila sa inuman. Lalo na pagkatapos ng trabaho, kasama nyo sila sa beer house. Napakahirap. Lalo na kung nakikita nila na may hawak ka umuusok at kapareho kanila, walang pagkakaiba. Napakahirap. But thanks God, nung ako ay sinubok na ng Panginoon at talagang nangako ako na ang buhay ko gagamitin ko sa Panginoon. Pagpasok ko sa trabaho, umagang-umaga, hindi ko makakalimutan yung first time ko na yun. Bermeo! Oy, anong balita sa langit? Linggo yun eh. Kinabukasan. Siyempre, Lunes, pagpasok mo doon, ano raw balita sa langit? Anong sabi ng Diyos? Kami ba ay magsisisi na? Gugunawin na ba mundo? Pag sumalubong siya yan, at hindi mo kaya, may hiya ka lang. Hindi po. Sabi ko, sige, dito tayo saglit. Kasi ang time ko noon, ay 7 to 5. Pumasok ako ng 6:30. So may 30 minutes ako. Dito kayo, upo kayo. Sasabihin ko sa inyo kung anong balita sa langit. Nung una kong ginawa yon, sasabihin ko pa sa inyo matatag. Hindi. Kumakalabog talaga yung dibdib ko. Dahil talaga sasabihin ko. But I have to do it. Kinakailangan kong gawin. Nakanya mga kapatid, kinakailangan kong gawin. Pangalawang paninindigan na ginawa ko, gumastos ako ng 1,000. Hindi ko makakalimutan isa yan. Bakit? Ano po yan? Yan po yung sa pagkain namin na nawawala yung ulam ko. Kasi may tray eh, may ulam. Saka bukod ng pagpikit ko, kukunin yung ulam ko. Hindi naman dito sa lamesang to eh, sa iba. Papasa-pasaan nila. Wala akong ulam. Kukuha ko uli ng ulam. Yung ulam po, nung panahon na yon, 80 pesos po. Yung baboy, 80 pesos. Malaki ho hiwa nun ha. Hindi ho yung ganito. Malaki ho yun. Sumunod na kunin ko. Lahat nakuha ko yata eh. May gulay, may pritong isda. Lahat. Kinukuha. Nag-pray ako. Pagdilat ko, wala na eh. Kanin na lang eh. Timpi ako, mga kapatid. Gusto kong magwala. Gusto kong halibasin lahat yung mga kaharap ko doon. Sabi ko, sino kung anong alam ko? Ano? Pero, timpi lang. Ang hirap nun, kapatid. Aaminin ko sa inyo, napakahirap nun. May 1,000 eh. Nagastos ko eh. Kasi cheat yun eh. Naubos yung cheat ko eh. Kababayan. Pagbalik ko doon, pag-pray naman ako. Kukunin na naman. Hanggang sa huling prayer ko, hindi na kinuha. Nag-pray ako ulit. Panginoon, salamat po. Kung ang ulam na yun ay nakatulong sa mga taong kumuha ng aking ulam, pagpalain niyo po't basbasan na maging daan ng kalusugan nila. Mark this. Yung buong grupo namin kinabukasan hindi ho nakapasok. Bakit po? Nagtatai po sila lahat. Ano sabi ng Panginoon? Ako gaganti. Ako gaganti. Nagtatai po sila lahat. Mula sa aming supervisor. Lahat yung sumalbahe na yon. Minsan mga kapatid, mahirap po na tumayo. Ba't palagi nyo, nahirapan ako? Hindi, nahirapan ako talaga noon. Gusto ko na magwala. Gusto ko na silang, ibig mo ka, magkano ka, wala kang ulam. Kinukuha. Tinatago nila kung saan. Tapos kakainin talaga nila. Kukuha na naman ako. Sabi nga ang dahil mo yatang nililibre. Ano ho ba Wala na eh. Ito na lang ho, prito.
Galunggong, magkano po yan? Basta lang may pang-ulam. Pag pre ko, wala na naman. Gulay. Meron pang gulay. Kinabukasan ho. Sabi nung on the record, ngayon lang nangyari. Nasa ospital. Ako lang mag-isa nagtatrabaho doon. Nagtatai po sila. LBM. Sabi ng doktor. Hindi naman ako nasayahan. Ganyan tayo mga kapatid. Hindi ho tayo nasisiyahan sa mga nangyayari sa buhay nila. Alam natin na ang mga bagay na nangyayari sa kanila ay sumpa ito ng Panginoon sa kanila. Kristiyano, palo. Sa kanila, sumpa eh. Ang hindi tumatalima, ang pot ng Diyos ay sumasa Kanya. Ang Kristiyano, tayo po ay napapasakamay ng Panginoon, palo. Palo yan sa atin. Kinakailangan medyo paluin tayo para magising tayo eh. Kasi bakit? Nakikigaya tayo ng lakad nila. Nakikigaya tayo ng lingwahe nila. Nakikigaya tayo ng pamamaraan ng buhay nila. Gayong dapat maging asin at ilaw tayo ng sanlibutan. Ang nangyayari, tayo yung dilim, sila liwanag. Kaya nangyayari, kitang-kita yung ginagawa natin. Ilagay mo ngang isang negro sa isang maliwanag na ilaw, di ba? Kitang-kita. Dapat hindi ganon. Ang mundo madilim. Tayo yung nagliliwanag. Hindi natin babaliktarin. Mga kapatid, huwag mong ikalungkot ang bagay niyan nangyayari sa buhay mo ngayon sapagkat in this life, tears and weeping are necessary ingredients despite that is a pollute of this life. Pollute yan eh, dumi yan ng sanlibutan ito. Pero ito ay kinakailangan, kaya hindi ito inaalis ng Panginoon to strengthen us upang lalo tayong makapanindigan sa tama na meron tayo at malinaw nating makikita kung saan tayo kikilos sapagkat tayo'y anak ng liwanag at hindi tayo kadiliman. Psalms 56 verse 6. Ano sabi sa atin ni David tungkol dito? Psalms 56 verse 6. Sila'y nagpipisan, sila'y nagsisipagkuble, kanilang tinatandaan ang aking mga hakbang. Yan ang ginagawa ng unbelieving world sa'yo. Si David yan, nagsasalita dyan. Ito ang ginagawa ng unbelieving world sa kanya. Nagpipisan sila, pinagchichismisan ka, pinag-uusapan ka, sila'y nagsisipagkuble, gumagawa sila ng mga bagay na laban din sa iyo. Kanilang tinatandaan ang aking mga hakbang. Lahat ng lakad mo, naka-record dyan. Gaya ng kanilang pag-aabang sa aking kaluluwa. Tuwan-tuwa yan kapag ikaw ay nadidisgrasya. Tuwan-tuwa yan kapag ikaw ay kung ano man nangyayari sa iyo. Yan ang sinasabi ni David. Inaabangan nila yung ng aking kaluluwa. Yung kanyang buhay, laging binabantayan. Hindi ba magandang balita yan sa atin, mga kapatid? Siguro ayaw nyo umimin, ano? Ganyan ang ginagawa nila. Magugulat pa kayo. Tanungin nyo yung kapitbahay nyo. Alam nila kung ano rutina ng buhay nyo. Alam nila kung hindi kayo nagpipray. Alam nila kung ilang linggo kayo hindi nag-church. Binabantayan nila kayo. Next verse. Tatakas ba sila sa pamamagitan ng masama? Sa galit ay ilugmok mo ang mga bayan, o Diyos. Bakit nagkaroon siya ng intercessory prayer na ganito? As a king, even his own people, yan ang ginagawa sa kanya. Ang panalangin niyang to, hindi panalangin ng pagkakasala. Panalangin to bilang isang hari na gusto niya na malawalhati ang Diyos sa kanyang bayan na hindi na nagkakaroon ng respeto sa mga mananampalataya at maging sa kanya bilang hari na ang kanilang ginagawa ay ang kanilang sarili ang mailagay sa panulok. Nakita niya ito. Yung unang verse, ganyan nangyayari sa atin, mga kapatid. Alam nila. That's why tayo ay laging sinasabi ni Paul, huwag natin paglalaanan ng laman. Sinabi niya yan sa church ng Galatia.
sapagkat sila na nagsimula sa Espiritu ay nagpapakabanal sa laman. Kaya yung sinabi yan sa Corinthian Church. Bakit? Sapagkat ang mga unbelieving world, binabantayan talaga tayo niyan. Tinitignan na tayo kung gaano katotoo yung mga sinasabi natin. Lalo na sa mga tatay, asawa nyo na mga hindi mananampalataya, tinitignan niya ang pagkilos nyo sa loob ng bahay. At sa konting pagkakamali mo, boom. Boom, tarat-tarat, lalabusan mo. Sinasabi ko sa iyo, yan ang labas mo dyan. Yan ba? May pabibla ka pa. Magugulat ka pa dyan. May pabibla ka pa, ha? Pala, ganito lang. Kita mo? Kasi yan talaga. He's like a roaring lion seeking whom he may devour. Mga kapatid. But salamat po sa Panginoon, mga kapatid. Isang araw, lahat ng yan ay matatapos. In a twinkling of an eye, the last trump, maririnig natin ang tawag na yan. Go home. Yung rapture, parang pagtawag yon na tayo uwi na. Doon, wala na. Sa paghukom, pagsusulit natin ang lahat ng ating ginawa. Pero huwag mong kalilimutan, isang bagay na ginawa natin, like Proverbs 10:22. Like Proverbs 10:22, pakilagay mo nga dyan, kapatid. Ang pagpapala ng Panginoon, ipapayaman. Gusto mo yumaman? Ano? No? Sinungaling ka. Masarap yata yumaman, oy. Mayaman sa pananampalataya. Nakakalimutan niyo na ba? Sinabi doon, hindi lang tayo tinawag eh. Di ba tinawag din tayo para maging mayaman sa pananampalataya? Kayo talaga. Gusto mo yumaman sa material? Hindi ka masagot, no? Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya idaragdag ang kapanglawan. Kung ang kayamanan mo, kung sa material ka pinayaman, hindi niya idaragdag yung kapanglawan. Misery. Wala. Kaya kung ito naman, kung mayaman ka ngayon, sang katerba naman ang misery mo, hindi sa kanya nanggaling yan. Sapagkat yung manggagaling sa kanya, apart from misery. Amen? Checkin na natin yung kayamanan nyo ngayon. May misery ba? O puro misery? At least, pastor, totoo yan. Mayaman po ako sa misery. No, yumaman sa kapanglawan. Ano po? Pero yan po ang pangako ng Panginoon sa atin. The blessing of the Lord, it make rich. And added no sorrow with it. Bakit po, mga kapatid? Sapagkat practice na yan. Kaya nga in 1 Timothy chapter 6, binigyan ng babala yung mga taong mayaman. Sabi niya, huwag kayong magmamakataas. Baka dumating yung kahirapan nyo. Yung kayamanan nyo niya maging baliktad. Ano po? Kaya isang bagay po na dapat nating tiyak. Alright, meron pa po isang na talata yan. Isaiah chapter 25 verse 8. Ano po? At doon sa teksto natin, opo, Isaiah 25 verse 8. At ganun din sa Isaiah 51:11. Ayan, yan tayo magtatapos. Ano po? Isaiah 25 verse 8. Sinakmal niya ang kamatayan magpakailanman at papahilin ng Panginoong Diyos ang mga luha sa lahat ng mga mukha at ang kakutsaan, ang kanyang bayan ay maaalis sa buong lupa sapagkat sinalta ng Panginoon. Yes. Maging sa pagpapakawala kay Satanas in a little season, tandaan niyo po, sa 1,000 years reign, normal po ang mga tao. Ang hindi po normal doon ay yung church. The church. Tulad ng binasa natin in Revelation chapter 20, ano po, yung New Jerusalem na isang kwadradong syudad, yung po ay foretaste of heaven. It is not the heaven yet. Yung New Jerusalem ay pansamantalang tirahan ng church. Sapagkat ang church kasamang babalik ng Panginoon, material ito. Ngayon, doon po sa Bima, yun na po yung parable na sinasabi, 10, eto 10.
Mamahala ka rin sa 10, naging tapat ka sa 10. Yung pong first part po ng heaven, hindi ho tayo magkukuya-kuya at walang gagawin. Maghahari tayong kasama ng Panginoon. Trabaho ang hahanapin natin. Ano kaya ang papel mo doon? Ikaw, simba uwi ka lang dito. Tisod ka pa sa ikapo. Ayaw mo pang mag-special number. Pagka inassign ka sa pagsong leader, ayaw mo. Anong gusto mo? Nakaupo ka lang dyan. O sige, papahirin ng luha. Alam niyo ba kung bakit? Marami kang inaksayang panahon na dapat naglilingkod ka, hindi mo ginawa. Kung dito nga sa lupa, hindi ka lang ma-recognize at mabigyan ng certificate, kandangoy-ngoy ka na. Doon pa kaya sa langit, ginto pinag-uusapan. Incorruptible crown. A different kinds of a soul winner's crown. Puro crown yan, kapatid. Huwag ka maiingit doon sa mga kapatid na maraming crown, ha? Baka mamaya katabi mo pa yung maraming crown, tapos ikaw wala, naghihintay ka. Panginoon, ako po, wala ka namang ginagawa. May ginawa ka ba? Umapila ka pa. Ano ba ginagawa mo? No, kung panalangin na, di ka nga nagpe-pray Higi ka po nga, tisod ka pa di ba? Ano, aasahan mo pagdating mo doon? Di wa. Wa. Wala kang maasahan doon. Kapatid. Salamat na lang sa Panginoon. Alright. Isaiah 51:11. Ano po sabi dyan? 51:11 naman, kapatid. At ang mga tinubos ng Panginoon ay magsisibalik at magsisiparaong may awitan sa Sion at walang hanggang kagalakan ay isa sa kanilang mga ulo. Sila ay magtatamo ng kasayahan at kagalakan at ang kapanglawan at ang pagbubuntong hininga tatakas. Bakit bubuntong hininga? Yung mga panghihinayang, yun yung buntong hininga. Yung panghihinayang mo, aalisin na rin. Tapos na. Sa rewarding seat kaya, bubuksan ng mga aklat. Kasi maraming Kristiyano magrereklamo pa rin. Teka muna, Panginoon. Maski lalo doon sa yung sa Great White Throne, Matthew chapter 20:7. Panginoon, nagsipanghula kami sa pangalan mo. Nagpalabas ako ng demonyo. Mga nagrereklamo yun ba kasi sila ay destined pa sa dagat-dagatang apoy Ang ganda ng sagot ng Panginoon daw. I'll never knew you. Sa Tagalog, kailanman. Ayan. 7:21, baliktad ka naman Oo. Chapter 7, verse 21. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ipapasok sa karya ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Diba? In John 6:40, ang kalooban, bawat nakakita sa anak at sa kanya isasampalataya ay ibabangon sa huling panahon. Alright, verse 22. Marami ang mga sasabi sa akin sa araw na yon. Ito po, sa Great White Throne Judgment yan. Bibigyan sila ng pagkakataon ng Panginoon. Ito, reklamo nila. Panginoon, Panginoon, di ba nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan namin nagpalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan namin nagsisigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? Kaya huwag po kayo magugulat yan kung ang lumpo makalakad. Mayroong mga healing session. Gumagawa ng himala sa pangalan ni Jesus. Hindi ho nakakatakot yan. Sinabi na ho ng Panginoon mangyayari yan. Ngayon, hindi ka naman sinasabi sa inyo, lahat ng gumagawa niyan ay kampo ng demonyo. Wala akong sinasabing ganon. Sinasabi ko lang po sa inyo, ay isang pag-iingat na hindi basihan yan para sabihin mong sila nga. Kasi yan ang claim nila. Well, that's it. Bayaan mo sila. But isang araw, haharap sila sa Panginoon. Verse 23. At kung magkagayon, ipapahayag ko sa kanila. Tingnan niyo yung sagot. I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. I never, even a little period of seconds, hindi sila nakilala ng Panginoon. I never. Pero gumawa ng himalayan. Nagpagaling yan sa pangalan ni Jesus. Nagpatalon yan. Sinipa pa yung, akala, napapanood ko sa TV, sinipa lang, tinanggal na gano'n.
Nag-extract. Sabi ko, pambihira. Kamala-mala mo, pag nabasa niyo po yung testimony ng mga nanggaling dyan, documented po yun. Scripted yun. Kapatid. I never knew you. Napakahalaga na kilala natin ang Panginoon ng personal. Napakahalaga na tayo mananampalataya. Kung hindi man tayo gagawa ng himala, the greatest miracle na naganap sa atin, yung tayo maligtas at magkaroon ng buhay na wala hanggan. Mga kapatid, ipunin mo yung mga luha mo. Sabi ng verse, no more sorrow. Amen? Even though that sorrow helps you a lot, nakatulong man yan, nakasira man yan, isang bagay yung maganda pagdating natin sa langit. 1,000 taon, lilipas. Nandyan ang New Jerusalem, nasa langit nakalutang. Ang mga mananampalataya, pag gustong umuwi, lilipad lang doon. Hindi ka rito sa lupa. Dito sa lupa, kung anong ranggo mo. Kasi ikaw ay naging matapat. Alam ba pinagkatiwala siya ng Panginoon? 10. Sa 10, eto, mamamahala ka rin sa 10. Hindi ko alam kung pastor pa rin ako. Pagbalik natin. Baka naman general ako. Pwede na bang supervisor ako ng mga tagalinis ng kubeta? Ganun yan. Ang Diyos lang nakakaalam kung gaano tayo katapat doon sa mga ginagawa natin. Ganun po yun. But the service will continue. Matatapos lang yan pagdating sa Great White Throne Judgment. Ang Jerusalem ay papasok sa bagong langit. Yung nandito sa lupa na paghaharian ng mga normal, susupukin, mamamatay lahat yan. Ha? Yes. Hindi ka naman papasok sa kabilang buhay na hindi ka mamamatay. Papatayin ang lahat ng tao dito. Kaya sa 2 Peter chapter 3, naglalagablab ang langit at ang lupa. Lahat ng nandito, pawang masusunog at pawang susupukin. Bakit? Sa mga Israelites, there is a new earth awaits them. Doon sila ipapasok. The new heaven, ipapasok, ay New Jerusalem sa new heaven. Eternal kingdom, new heavens, in the new earth. Yung mga nandito, makakaakyat sa langit. Ang mga nasa lupa, makakaakyat sa lupa. A perfect kingdom ng ating Panginoon. Doon na po papasok yon. No more sorrow. No death. No sickness. No sanctuary. Chapter 21, verse 22. Because God is their sanctuary. Ang Diyos ang siyang magiging sanctuaryo. Wala na. Wala na po. Ngayon, ang sanctuary ng Diyos ay mananampalataya. We are the temple of God. Our body is the temple of God. As we form together, there am I in the midst of them. Yan ang sabi ng Panginoon. And we compose the church. And the glory of the church manifesting in this congregation. The moment na nagkikita-kita tayo at umaawit sa Panginoon. Mga kapatid, no more sanctuary because God is there. Verse 22 po yan. 21, 22. Ano pa sabi rito? At hindi ako nakakita ng templo doon sapagkat ang Panginoong Diyos ang makapangyarihan sa lahat, ang kordero ang siyang templo doon. Kaya sa langit, hindi mo kailangan ng templo. Wala na, hindi na tayo. Ang Panginoon na mismo ang templo. Amen? Pawang liwanag. Pawang kagalakan. Hindi na ho tayo magsasawa doon sapagkat yun na ang panibagong buhay natin, walang hanggan sa piling ng Panginoon. Gusto nyo ba yan? Kaibigan, ipinapangako ng Panginoon yan. Pero makakamtan mo yan kung sasampalataya ka kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas ng buhay. Pero kung hindi, ang kabalintunaan yan, walang hanggang kaparusahan sa lake of fire. Ang lake of fire, wala pang tao sa ngayon. Wala pang laman yan. Ang unang-unang magiging residente niyan, Satan.
The false prophet and the Antichrist. Sa great white throne judgment, they will be resurrected for damnation. At haharap sila doon, malalaki at maliliit. Mga patay na nasa Hades, na nasa dagat, lahat yan, ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Huwag namang mangyari sa iyo, kaibigan. Sapagkat pwedeng huwag mangyari kung ikaw ngayon ay magtitiwala sa ating Panginoon. Yan ang pangako ng Panginoon. Bawat sumasampalataya, ay buhay na walang hanggan. Ngunit ang dito matalima sa anak, ang puot ng Diyos, ang sumasa kanya. Amen, mga kapatid? Are you going to heaven? Amen. We will enjoy heaven, I tell you. But, let us bring others. Don't go to heaven alone. Tama mga kapatid? Don't go to heaven alone. Take somebody with you. Amen. Napakaluwang nun. Napakalaki. Kaya tayong i-accommodate lahat nun. Mga kapatid. Pero, ang ibig ko ba sabihin, isa pa yan, pag-aaralan pa natin yan. Marami pa akong gustong iyan sa inyo. Magkakakilala na ba tayo doon? Ano ba ang relasyon natin doon ngayon? As of now, let's enjoy. We are bound heaven people. Panginoon naming Diyos, salamat po. Pagpalain niyo po ito na ang kalumbayan na tuwin ay aming nararanasan sa panalapi, sa pamilya, sa hanap buhay, sa negosyo, na patuloy na gumagawa sa amin. Ngunit Ama, salamat po na may layunin ang kalumbayang ito upang kami lalong tumatag, upang kami lalong magsumikap, at ang kalumbayang ito ay maghahatid sa amin sa iyong harapan na isang araw ang kalumbayang ito ay aalisin mo sapagkat wala nang gamit at silbi sa amin, sapagkat ikaw na ang aming kagalakan, ikaw na ang templo, ikaw na ang pinakapanulok ng kahulugan ng pagsambang ito. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang iyong mga anak. Sa anumang problemang meron kami, maging kaaliwan namin, O Diyos, na merong langit na naghihintay sa amin. Na anuman ang aming maging kalagayan ngayon, tulad ni Maria. Minsan may mga bagay na doktrina na hindi namin naintindihan, na kuminsan ay nagiging laban mismo sa aming sarili. Tulad ni Maria, hindi niya nilintana ang bagay na ito. Kung ang Panginoon ay nakataya, handa pa rin siyang maglingkod sa kabila at kung ano man ang pangangailangan nito. Naway matutuhan namin to bilang mga manampalataya, O Diyos, na huwag kaming tumingin sa tao. Ano man ang nagiging buhay namin, minsan mong sinabi sa amin at sapat na isang salita sa isang taong pantas. Sinabi mo, ipinangako mo, gagawin mo sapagkat kakayanan mo ito at para po ito sa inyong kalulatian. Basbasan niyo po ito sa aming mga puso ngayong gabi sa pangalan ng aming Panginoon na si Kristo Jesus. Amen. And be gracious